Ang nakakainis na tugtog ng kapitbahay, isang kwento na may aral para sa lahat. Sa isang tahimik at maayos na pamayanan na tinatawag na Barangay Maligaya, kilala ang mga tao sa pagiging magkakasundo, magalang at mapayapa. Ngunit sa kabila ng katahimikan ng lugar, may isang bagay na unti-unting sumira sa kanilang kapayapaan. Ang walang tigil na tugtugan mula sa bahay ni Aling Mila. Si Aling Mila, 50 taong gulang, ay kakaiba ang pamumuhay. Para siyang isang kwago, gising sa gabi at tulog sa umaga. Pagsapit ng dilim, sisimulan na niya ang pagpapatugtog ng malalakas na musika. Minsan ay mga lumang awitin, minsan ay mabilis at maingay na kanta. Kasabay nito, maririnig din ang kanyang malakas na boses. Kumakanta, sumasabay sa tugtog at kung minsan pa nga'y sumasayaw. Sa una, pinagpasensyahan ito ng mga kapitbahay. Siguro may okasyon lang, sabi nila. Ngunit habang tumatagal, gabi-gabi na ito nangyayari hanggang madaling araw. Dahil dito, unti-unting naapektuhan ang buong barangay. May mga magulang na hindi makatulog ng maayos. May mga batang pumapasok sa eskwela na lutang sa antok. May mga manggagawang pagod na pagod, ngunit hindi makapagpahinga. Ang iba namay nagkakaroon na ng matinding sakit sa ulo. At ang mga mata nila'y may malalalim na eye bags na tila ba araw-araw ay kulang sa tulog. Isang gabi, naglakas loob ang ilang kapitbahay na kausapin si Aling Mila. Aling Mila, pwede po bang hinaan ang tugtog? Nahihirapan na po kaming matulog. Maayos na pakiusap ng isa. Ngunit imbis na makinig, nagalit si Aling Mila. Ano? Bahay ko to. Karapatan kong gawin ang gusto ko. Sigaw niya habang hawak ang walis na tila handang manakit. Natakot ang mga kapitbahay kaya napaatras na lamang sila. Ayaw nilang lumala ang sitwasyon. Dahil dito, napilitan silang magsumbong sa barangay. Nagkaroon ng pag-uusap sa barangay hall. Nandoon ang mga residente, si Aling Mila at ang kapitan. Maayos na ipinaliwanag ng mga tao ang kanilang mga hinaing. Ngunit nanatiling matigas si Aling Mila. Hindi ako titigil. Wala kayong pakialam sa buhay ko, mariin niyang sagot. Lalong nadismaya ang mga tao na mapansin nilang tila walang aksyon ng kapitan. Lingid sa kaalaman ng karamihan, magkamag-anak pala ang kapitan at si Aling Mila. Bukod pa rito, may utang din ang kapitan sa kanya, kaya't hindi ito makapangahas na kumontra. Walang nagawa ang mga residente. Umuwi silang bigo at pagod, hindi lamang sa kakulangan ng tulog, kundi pati na rin sa kawalan ng hustisya. Ngunit isang araw, may isang dalagang nagngangalang Nita ang nagkaroon ng kakaibang ideya. Si Nita ay isang masipag na estudyante, ngunit dahil sa ingay gabi-gabi, hirap na hirap siyang mag-aral at makatulog. Hindi na ito pwedeng pabayaan, bulong niya sa sarili. Tinipon niya ang mga kapitbahay at ipinahagi ang kanyang plano. Kinabukasan, maaga pa lang ay naghanda na ang buong barangay. Nagdala sila ng malalakas na speaker at naghanda ng proteksyon sa tenga, mga earplugs at headphone. Pagsapit ng umaga, oras ng tulog ni Aling Mila, sabay-sabay nilang pinatugtog ang malalakas na musika. Biglang nagising si Aling Mila. Ano to? Sigaw niya habang lumalabas ng bahay. Halatang inis na inis. Ngunit walang pumansin sa kanya. Tuloy-tuloy lang ang tugtugan. Ang mga tao ay kalmado. May mga suot na proteksyon sa tenga at tila hindi naapektuhan sa ingay. Walang nagawa si Aling Mila kundi tiisin ito. Pagsapit ng gabi, kahit puyat, ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang nakasanayang gawain, ang pagpapatugtog ng malalakas na musika. Ngunit ang hindi niya alam,
handa na ang mga kapitbahay. Lahat sila ay may mga suot na proteksyon sa tenga. Hindi na sila naaabala. Kinabukasan, inulit muli ng mga tao ang kanilang ginawa. At muli, at muli, at muli. Lumipas ang mga araw at unti-unting naramdaman ni Aling Mila ang hirap. Hindi na siya makatulog sa umaga. Ang kanyang mga mata ay namumula at mga malalalim na eye bags ay malinaw na ebidensya ng kanyang pagod. Hanggang sa isang gabi, walang narinig ang buong barangay. Tahimik, walang musika, walang kantahan. Nakapagtataka. Iyon pala, si Aling Mila ay tulog na tulog, lupaypay sa sobrang puyat. Ngunit hindi pa roon natapos ang lahat. Kinabukasan, muling nagpapatugtog ang mga tao at doon, tuluyan ng tumigay si Aling Mila. Lumagpas siya ng bahay, luhaan, pagod na pagod at hirap na hirap. Maawa na kayo, patawad na, hindi ko na uulitin. Umiiyak niyang pakiusap. Tumahimik ang mga tao. Ngayon, nauunawaan na niya ang kanilang pinagdadaanan. Ang hirap ng walang tulog, ang sakit sa ulo, at ang pagod na hindi maipaliwanag. Dahan-dahang nilapitan siya ng mga kapitbahay. Gusto lang namin ng tahimik na gabi, sabi ng isa. Gusto lang naming makatulog ng maayos, dagdag ng isa pa. Tumango si Aling Mila, puno ng pagsisisi. Simula noon, nagbago ang lahat. Pagsapit ng gabi, tahimik na ang buong barangay. Ang hangin ay marahang humahaplos at ang mga tao ay mahimping nang natutulog. At sa wakas, bumalik ang kapayapaan sa barangay Maligaya.